The tulay ng Pangulo sa Barangay Project promises to enhance the mobility and productivity of our rural folk, as you have seen in the videos. It promises to facilitate the flow of goods and services from the rural areas to the urban centers, which then creates or maximizes business opportunities. Ang Pilipinas ay binubuo ng mahigit 7,000 mga isla mula sa malalawak na lupain ng Northern Luzon patungo sa hiwa-hiwalay na isla ng Visayas at sa makahabang daan patungo sa rehiyon ng Mindanao. Isa ang naging solusyon upang mapagtugtong-dugtong ito, ang Tulay ng Pangulo o President's Bridge Program. The Tulay ng Pangulo sa Barangay Project symbolizes this renewed hope. As we build bridges that link the most rural areas to our major urban centers, we are also extending bridges of faith, friendship, understanding, and progress to our rural folks. And as we saw earlier, even bridges of love and bridges of reconciliation. We're extending these bridges to our brothers in the hills and in Mindanao. Yung Tulay ng Pangulo o yung we call it President Bridge Program is actually a continuing program since time of President FDR to President Erap, then finally to President Gloria Macapagal Arroyo. But it was actually during the term ng ating mahal na Pangulo from 2004 up to present where the President Bridge Program has attained a remarkable accomplishment on bridges construction. Sa panunungkulan ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, sinikap nitong tugunan ang napakalaking kakulangan at backlog sa programa ng tulay. Simula ng pamunuan nito ni Assistant Secretary Emil Sadain noong 2004, unti-unti nitong sinikap na punan ang mga kakulangan at repasuhin ang iba't ibang program sa President's Bridges Program. Hanggang sa kasalukuyan, nalampasan pa nito ang kanilang target program. Malaking ehemplo yung ginawa ng ating mahal na Pangulo dahil maliban sa kanyang pag-inspeksyon na personal sa rural areas at saka sa implementations ng programa, siya ay nagkakaroon ng check and balance sa taas, lalo-lalo sa reporting ng ating Cabinet Secretary from time ni Secretary Ebdani to Secretary Domingo. At ito ay sa kanyang talagang sinusubaybayan ang programa. The accomplishments of the President Bridge Program way back 2004, we have actually under the regular infra 3 major projects na natanggap ng DPWH since the time the President Bridge Program was implemented then by the DILG and the Office of the President. It was early 2002 na kung saan na-devote na punta sa DPWH ang pamamalakad ng President Bridge Program. So doon nakita namin ang malaking kakulangan ng constructions ng tulay at ito ay nag-igi ng DPWH. Doon sa 3 malaking ticket projects ng mahal na Pangulo, yung Tulay ng Pangulo sa Barangay, Tulay ng Pangulo sa SOPAD at sa countrywide bridges, we have actually targeted 1,126 bridges. But at the onset of the total implementations, we attained completions of about 1,203 bridges. So sa madaling salita, nagkaroon kami ng karagdagan na 75 bridges over and above the original targets. And this gave a very high achievement sa termino ng ating mahal na Pangulo kasi hindi nagkaroon ng additional kabayaran or dagdag sa gastusan para matupad itong constructions ng 1,203 bridges. Kasama si Assistant Secretary Emil Sadain, binisita namin ang Buwet Bridge sa boundary ng Pangasinan at La Union. Kabilang ito sa emergency project na ipinatutupad ng President's Bridge Program. Basically, the Buwet Bridge, the 535-meter Buwet Bridge, 3 of its spans actually collapsed in the last typhoon ongoing last year. And eventually, we are actually catching up the completions of these repair works ahead than the coming rainy season. So by end of day, we can have the
Bued Bridge fully restored back to its operations, where motorists and pedestrians can enjoy the travel time from Central Luzon all the way up to Northern Luzon. Ito ay isang vital link from Central Luzon all the way up to Northern Luzon. At ito ay inaasahan ng mga tao na talagang makakaibsan sa kanila sa traffic na nakikita natin sa ngayon. At ito ay isang kapakipakinabang projects ng mahal na Pangulo na kung saan ang pagtatapos nito ay lahat ng travelers, ng motorists at saka komersyo ay makakadaan dito sa panunumbalik ng struktura na ito. Ayon pa sa mga mamamayan doon, malaking perwisyo sa kanila kung hindi agad matatapos ang tulay at kung aabutin pa ng tag-ulan. Unang-una po, nagpapasalamat po ako kay Presidente Pangulong Gloria Macapagal Arroyo dahil sa awa ng Diyos, nagbigay po siya ng magagaling na kontraktor para mapaayos itong tulay at mapabilis na po yung pagtakbo ng aming negosyo. Hindi lang po ako, kundi para sa mga kasamahan ko pong nagninegosyo at lalong-lalo na po yung pagtakbo ng transportasyon, tuloy-tuloy na rin po. Hindi na po nakakaabala yung mga kanang traffic ko po. Sa lalawigan ng Pampanga, kung saan karamihan sa mga tulay dito ay nasira ng lahar sa mga nagdaan na panahon, ay unti-unti nang naibabalik sa dati at naaayos na. Malaking kasi dati yung mga namin, yung mga constituent namin, pagbaba nila dito, magupa ng ibang magkakarga paglipat doon sa kabila. Ngayon ang nangyari nga pagdating ni Presidente, nung nagkausap kami, binigyan kami ng pagkakataon na bigyan kami ng magandang proyekto. Ngayon nga, nagiging smooth yung flow ng gaya ng mga kalakal nila, tsaka yung mga pinamimila, direkto na makapasok doon sa bahay nila. Sa isla ng Panay, nakita namin na ang sabay-sabay na pagsasagawa ng mga tulay ng Pangulo na magbibigay sigla sa ekonomiya ng Iloilo City at ng Antique Province. Kabilang dito ang matatapos ng Halandoni Flyover. It's actually past construction is on progress. Eventually, the DPWH through the President Bridge Program Office is working on a 24/7 schedule as directed by Her Excellency President Gloria Macapagal Arroyo and no less than Secretary Domingo, also used to monitor the development of this construction. Basically, for Iloilo City, in this nautical line, we have these intersections, the Halandoni, Infante flyovers. Actually, it really is the traffic in these two bottleneck intersections along this J. Luna Avenue. Isa din sa pinagtutuunan ng pansin ng President's Bridge Program ay ang Nichols Bridge sa bayan ng Alimodian, Iloilo, kung saan sinalanta ito ng Bagyong Frank.